Pag-usapan natin ang pagkain. Alam mo naman sa Pinoy, kanin is life, di ba? Yes. Oo. So kanin ang ating pag-usapan ngayon. Pero bago maging kanin ho yan, Bigas muna. bigas muna yan. At bago Yan. maging bigas, palay muna. Hindi ako kumakain ng Palay. Sinasaing ko muna Hindi para ah. maging kanin. Gigiliin mo muna para Ah, bigas. doon, Saka mo sa meron pang ingin. ganon. Oo, Sige. syempre. Si Asek Arnel, natatawa na lamang ko siguro. Nasa linya na natin ang spokesperson po ng Department of Agriculture. Masaya tayo dahil may magandang balita ang Department of Agriculture. In fairness, ganda ng balita na to. Ipa-anunsyo natin yan kay Asek Arnel de Mesa. Asek, magandang umaga po sa inyo. Welcome, Double Wang sa Double B. Magandang umaga po. Ay, magandang umaga, Double Weng. Magandang Oo. umaga sa lahat na nakikinig at nanonood. Bearer of good news ka, Asek. 42 pesos per kilo sa mga palengke. Gaano karaming palengke ang pwede namin puntahan para mahanap namin itong 42 pesos per kilo na ito? Yes, Weng. Uunahin natin ang mga palengke dito sa National Capital Region all over Metro Manila. Tapos susunod natin yung mga probinsya. So yan ang unang pupuntahan natin. For the 42 pesos na ibebenta natin yung rice for all sa mga pamilihan. Kailan po mauumpisahang mabili ito sa mga palengke, Asek? Hindi yung Kadiwa Store, mga kapusang pinag-uusapan natin. Ito yung mga palengke pinamamalengke nyo kada weekend. Bibili kayo ng lahat ng supply ng inyong mag-anak sa isang buong linggo. Di ba, Asek? Tama yan, Weng. Inaasahan nito. Minamadali na ito. Actually, nakipag-ugnayan na kami sa DIA Yes po. Asek? Sunduan. Yun, oo. Go ahead Ayan, po, meron naputol ng- lang kayo. Ugnayan nyo sa DILG, kanyo? Yeah, nagkaroon na ng mga ugnayan sa DILG at saka DTI. Meron na actually kaming nauna pa dati na agreement sa kanila regarding sa kadiwa ng Pangulo at yung mga arrangements sa mga pamilihan at nagkaroon na uli ng panibagong komunikasyon sa kanila. Ganun din sa mga mayors dito sa National Capital Region para ma-implement na maayos itong Rice for All sa mga pamilihan. So, mga ilang araw lang siguro at mag-start na tayo. So next week, Oo. pwede na. Tingnan natin, Weng. As soon as everything is set up, we'll announce yung exact date. Ang magkakaroon ba ng parang sariling Tindahan yan? Tindahan o sariling sako na sasabihin na ito'y galing ho sa DA, Department of Agriculture. Oo, para hindi Yan. po mahalo doon sa Ito yung mga iba. 42. Oo. Tatlo yung tinitingnan na possible setup. Yung nag-aayos kasi nitong logistics and distribution ng mga bigas para sa amin ay ang FTI. So, posibleng FTI ang mamahala directly. Pangalawa ay yung kagaya ng setup namin sa Kadiwa na kung saan yung ating mga asosasyon ng mga magsasaka at mga kooperatiba na namamahala dun sa ating mga kadiwa ay pwede naming pakiusapan na sila rin ang magtinda or kung maayos ang pakipag-usap dito sa mga palengke, lalo na sa mga market master, pwedeng sa kanila rin namin idaan itong pagtitinda ng rice for all sa mga pamilihan. Oo, bili lang, Asek, baka paano mahigpit na monitoring din po doon sa implementasyon kasi alam niyo naman hindi nawawala yung may mag-iisip ng pananamantala eh. Baka ano ba yon, ilipat ng ibang sako tas patungan ng presyo? Yes po, magiging mahigpit tayo dito kasi nga ayaw natin na tayo pa yung maapektuhan nung presyuhan at ang gusto natin talagang yung 42 yung mabili ng ating mga kababayan sa mga pamilihan at nakita naman natin talaga na yung bagsak ng presyo ng mga trader maging lokal man yan o importer ay nasa 37 hanggang 38 pesos sa ngayon. At kaya kayang-kaya yung 42 pesos na presyuhan. Ibig sabihin, hindi na lugi rito yung FTI at pwede pang ma-revolve yung pera na ginagastos dito. Saan po manggagaling ang supply ng 42 pesos per kilo na ibebenta sa mga palengke? At saka saan manggagaling po ang pondo? Kasi Yes. gobyerno bibili. Oo, subsidized ng gobyerno to eh. Buwis ng bayan ang bibili natin. Actually, nung una naming ini-implement itong Rice for All, dahil nga nakita na namin, especially ni Secretary, na pwedeng ibaba yung presyo, ang ginamit na pagtakda ng presyo ay yung presyo na hindi malulugi
yung mga traders at importers without so much intervention from the government. So, ang ginagastos nga lang dyan, yung logistics ng FTI, pero yung talagang pagbili at pagbenta ay through the traders at saka yung sa mga namamahala na ng bigas. Kaya Mhm. wala kaming sinong gastusin. Mm. Ngayon ay nakakuha kami ng pondo, 5 billion yan mula sa ating pamahalaan para lalong paigtingin ang implementasyon nitong Rice for All at saka Mhm. P29 na rin kasama na dito. So yun ang paiikutin at tatawagin nating revolving fund. Kagaya nga na nabanggit ko kanina, itong presyo na ito ay hindi malulugi yung ating pamahalaan at gagamitin lang doon sa mga logistics, gagamitin din doon sa tinatawag natin na mga packaging o kinakailangan. Mm. So malaking pondo yun para masigurado na maiikot ang kaya naman siyang bawiin doon sa mga kikitain na 2 to 3 pesos hanggang 4 pesos Mhm. na pag-revolve ng pondo para maging sustainable at tumagal itong programa na ito. Asa ganito lang ang itong parang doble sakripisyo po ito ng gobyerno. Pasensya na po, I have to ask this. Kasi 'di ba nagbabatay ng taripa hoping that eventually a natural course of Normal, events oo. dapat na magkukusang bumaba yung presyo sa palengke because yung mga traders na kinabang sa pagbaba ng taripa. Bakit po ang gobyerno ulit ang magpopondo nito samantalang dapat silang mga negosyante na kinabang sa mababang taripa magbaba ng presyo nila nang hindi walang impluwensya dapat ng government? Yung napansin namin, bumaba na ayon sa pakikipag-usap ni Secretary at ng buong DA sa iba-ibang stakeholders natin from the importer, from the trader, hanggang sa retailer. Ang baba talaga ay na doon sa presyo na 37 to 38. So, isa sa nakikita na problema ay doon mismo sa huling dalawang bahagi ng value chain bago Oo. magkaroon ng bentahan na merong pagtaas. Anong bahagi Kaya po yan ng value chain? ito yung sa retailer at saka Mm. doon sa wholesaling, bago mag-wholesaling, na kung saan ay posible doon nagkakaroon ng dagdag na additional na malaki. Kaya ang Hindi huling po pakikipag-usap doon sa retailers mm. na kung pwede at nag-agree sila na yung presyo o yung kanilang kikitain ay pwedeng hindi masyadong sobrang laki. Kasi nga natandaan natin noong nawala yung role ng NFA sa pagtingin doon sa quality, sa presyuhan, kumbaga sa regulatory, nawala yung Mm. regulatory functions ng DA. Wala na masyadong nagtitimon sa mga presyuhan ng bigas. Para siyang naging Kaya deregulated, ASEC? yes, parang naging deregulated siya. So wala nang masyadong tumitingin. Pero kami sa DA, of course, kailangan tingnan. Doon nakafocus talaga ang DA sa production O kasi yan talaga yung pinakamandato ng DA, opo, pero palakasin ang production. Doon sa presyuhan talaga, doon kami nahihirapan na aspeto. Unless meron talagang case ng profiteering na mahirap din naman hindi din po ba patunayan. profiteering na yun, ASEC? Di ba pwede pumasok dyan na Oo. kuha na sila, economic sabotage na ito, Kasi, sinasamantala nyo na eh. kasi kung Sa masyadong Price malaki Act yung kasi, patong. bago na aprubahan yung bagong batas, yung Anti-Economic Sabotage Bill sa agriculture, ang tanging sinusundan natin yung Price Act. At yung Price Act, ang kanyang provision doon, pag nagkaroon ng increase ng mahigit sa 10% base sa presyo nung nakaraang buwan, doon posibleng magkaroon ng ganitong mga eksena. Ngayon sa bagong batas yan, medyo mas mahigpit ito at yan ang magiging pwedeng gamitin natin sa pagtingin ng profiteering at saka hoarding. Sa ginawang hearing nitong Martes lang, yung Mukurang Pagkain Super Committee, lumalabas ho doon, sinabi ata mismo ng DA, talagang nakinabang ho rito sa EO number 62, mga Traders. traders lang ho talaga. Diba? So, meron ho bang rekomendasyon ng DA, Department of Agriculture, gawa nung nangyari, magpa 5 months na sa Disyembre. Since July. Umiral, oo. Pwede nang mukhang hindi umubra itong EO number 62, pwedeng itigil na.
bigyan lang natin ng konteksto kasi medyo mano yung tanong kasi na kung sino yung nakinabang. Pero kung titingnan natin, Weng, sa panahon kasi na ito, sa sobrang laki ng epekto ng ating panahon, yung mga kalamidad, sunod-sunod nga yan. From January, El Nino, more than 800,000 metric tons yung naging pinsala sa palayan. At sa iba pang sektor ng ating agrikultura, dumating yung mga sunod-sunod na bagyo at inaasahan natin na malaki ang ibababa sa produksyon. Kung i-imagine natin na papasok yung mataas na importasyon at mataas ang presyo at mataas ang taripa at mababa yung ating lokal na production, sa ganitong senaryo, sigurado napakamahal ng bigas sa ngayon. Mhm. Hindi, pero bago, Dahil sa mga ganitong mga variables, parameters na present sa ating market, definitely sisipa ng gusto ang presyo ng bigas. At dahil mababa yung taripa, somehow it has controlled yung presyo dito sa atin. Ang problema kasi sa atin, pag tumaas ang presyo, napakahirap niyang ibaba. Dahil sa yung ating ang market, ang hirap i-correct lalo sa bigas. Pero Pero gusto Asek, at ko- the very least ba, iniimbestigahan ninyo yung sinasabi niyong at natukoy na di ba? Yung dalawang dulo ng value chain natin na nandun na sobrang patong. Kasi hindi ko maintindihan kung bakit hindi nila maibaba yung presyo unless talagang greed ang umiiral sa kanila. Samantalang kaya ng gobyerno na magpababa at ng mga traders na kaalyado ng gobyerno sa proyektong ito sa 42 pesos per kilo. Actually, isa pang problema, Weng, ay marami rin kasing ginagawang pamamaraan sa baba Opo. para ibenta yung murang bigas, ihalo yung mahal na bigas, ihalo doon sa ibang klase ng bigas para mas malaki rin yung kita. Actually, maraming ngayon nangyayari na dapat talaga tingnan yan. Ngayon nga, meron ng ganitong pag-aaral at pagsusuri. Mas maganda siguro yung makita yung kabuuan ng mga nangyayari ngayon sa bentahan ng bigas. Opo. At malaman kung ano talaga yung iba pang mga problema. Okay. Yung iba ho, tingin ho dito, baka band-aid solution lang ho to, hindi to tatagal. Band-aid lang ho ba to? Pansamantala lang? At, O kayang i-sustain. hanggang sa susunod na mga buwan? Ang pagtaya ng kagawaran ay kayang i-sustain itong programa na ito. At yun nga, nakahanda yung pamahalaan natin at katuwang na rin ang iba-iba pang ahensya para masustain. At talagang pagtutuunan ng pansin hanggang sa tumagal ito. Okay, isang-isa na lang, short lang Asek. Yung 29 pesos Pero per bigyan kilo. ko lang ng konteksto. Opo. Sorry Opo, lang, opo. Wenga. Bigyan ko lang ng konteksto. Ang pagpasok kasi ng DA, lalo ng Kadiwa dun sa mga palengke, iniwasan yan para hindi makipag-compete. Ang Yeah. natural intent ng Kadiwa ay magbigay ng alternative na itong mga produkto ng ating mga magsasaka ay kaya nilang ibenta ng limitado yung mga layers at siguradong mas malaki yung kita nila. So yan yung intent ng Kadiwa talaga. Salamat po, Asek. Sige, Asek, Nako, usap good pa tayo morning. sa mga susunod na pagkakataon. Oo, ang dami regarding natin dito. pwedeng pag-usapan, Asek. Thank you po sa Thank you, oras. Asek, sa oras ngayong umaga. Good morning. Maraming salamat din, Double Weng. Thank you. Magandang morning. umaga at mabuhay kayo. Ang kinikilingan, walang pinoprotektahan.